Hello po mga kababayan, Alice sa Reality Vlog, nagbabalik po ako. So nandito ako ngayon para magbigay po ng reaction video, sarili kong opinion tungkol dito kay Ka-Business Official na isa sa aking mga hinahangaan at sinusuportahan ng mga vlogger. Dito po tayo ngayon kay Bong. So nasa chapter 2 na po tayo ng kanyang buhay. At ito po sa chapter na to ay meron pong nabuksan. Kung maalala po natin, kunting balik tanaw lang po tayo sa nangyari kay Bong na prostrate siya, na hindi natuloy yung kanyang kasal. At yun yung time na, kasi tayo guys, di ba, pag malungkot, so maghahanap tayo ng katahimikan or maghahanap tayo ng mga, lalo ng yung mga bagay na parang kakampi, sabihin natin maghahanap tayo ng kakampi. So, sa nakita ko kay Bong, yung nangyari sa kanya, kung di ba na-vlog niya si Ate Gina na lahat tayo nagulat kung sino yun. Akala ko nga kamag-anak niya, kapatid niya, kasi halos magkamukha sila eh. So yun pala is, yun ang kumari po ng nanay niya. So doon po nag-umpisa ang lahat na maraming ako din nakapag-isip na sino kaya yun, paano siya naging parte ng buhay. So doon po natin nalaman, kunti pa lang, na yung pala yung kumari ng nanay niya na kasama si Bong noon, nung maliit pa siya, kabataan niya, na laging nakakasama ng mother niya, kung saan man sila nagpupunta, best friend siya. Okay, and then, ito po hindi huminto doon, pati si Ka-Business, nagtaka rin siya, so pinuntahan po ito sinundan, so nag-follow up po sila. Tatanungin sana si Ate Gina kaso wala doon nung time, pero ang inabutan lang is yung asawa niya, si Tatay John, at meron silang nakuha mga impormasyon tungkol doon kay Bong, kung sino yung mga taong nakatira doon sa bahay nila Bong ngayon, paano na-ibenta yon, pero lahat po yun is wala pang hindi pa po sabihin na nating impormasyon pa lang yun guys. Kailangan mayroon tayong katibayan sa mga bagay na yan. So, okay na din yun kasi doon mag-uumpisa. Yun po yung magiging susi ngayon, magiging daan para malaman nila Ka-Business kung ano yung kanilang unang dapat gawin. Para malaman talaga mabuo yung buhay ni Bong. Kasi mga kababayan, para sa akin yung buhay ni Bong ay isang puzzle. Unang puzzle siya nung matagpuan siya ni Ka-Business sa daan, na gano'n ang itsura niya, taong grasa na siya. Yung pa lang po yung first puzzle. So, nasaan yung mga missing puzzle niya? So, ito po ang hahanapin ngayon o aalamin, sasaliksikin po ni Ka-Business Official. At itong reaction ko ngayon guys, ito po sa post nila Ka-Business, nung pumunta sila doon kila Tatay John nga. So, ayun, may mga nakuha nga silang impormasyon. Then after that, nagiya si Bong na pumunta sila o daanan yung bahay, yung lugar kung saan siya nakatira dati. So nagulat po sila Ka-Business na napakalaki nga yung property na yun. Sabi nga nila sa semento pa lang, wow na. So hindi pa nila daw pwedeng ilabas yung itsura ng bahay kasi nga hindi pa nararapat. Wala pang sapat na katibayan. So kailangan ng mga legal na moves para doon. So lalapit sila kung sa mga attorney, kung sino yung pwedeng lapitan. So, kailangan maging legal lahat, planchado lahat bago sila pumasok ng ganun-ganun diretso doon. Hindi pa pwedeng gayon kasi legal property na kasi yun eh. Kailangan ng katibayan na may karapatan nga si Bong sa pag-aari na yon, sa property na yon, sino yung nagbenta, paano nangyari, paano nauwi sila Bong sa ganung sitwasyon. Pati ang nanay niya nasabi nga na medyo naging lumihis yung linya ng utak, ganun. So, dito po kaya ako nagbibigay ngayon ng aking reaction dahil may nabanggit po doon ni Ka-Business kasi ito po legal property nga. Baka sabihin po ng karamihan, so nilinaw po nila Ka-Business doon na hindi po nila hinahabol ang kung anumang kayamanan ni Bong. Wala po silang interest doon. So, ito, wala po silang interest doon. Ang gusto lang ho nila ay malaman ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Bong. Kung meron nga ba siya mayroong pag-aari si Bong na parte sa kanya, may balik sa kanya dahil karapatan po yun ni Bong. So, syempre, kailangan ng mga, yun nga, legal matters, yung mga papeles, malaman kung nasaan ang mga yun. So, yun ang hahanapin pa nila. So, malinaw doon ha. So, wag nyo sanang sila Ka-Business na after lang sila. Kaya, nagpupursige silang matapos maayos yung problema ni Bong. Hindi yung ganon. So, masaya tayo para kay Bong dahil naaalala na niya yung mga bagay-bagay tungkol sa nakaraan niya. So, nakahanap na siya ngayon ng taong tutulong talaga sa kanya. So, panoorin nyo guys, natawa ko doon sa gesture niya, yung smile niya na
parang ngumisi siya. So, habang nagsasalita kasi yun si ka-business is isip-isip siguro ni Bong, meron na akong kakampi ngayon, hindi na ako nag-iisa, tutulungan na ako nila ate at kuya. So, parang yung loob niya lumakas na ba, yung confidence niya na meron na siyang kakampi sa laban niya sa buhay. So, kasi kailangan mabuo muna siya, malaman natin yung katotohanan tungkol sa buhay niya. At salamat sa Diyos dahil talagang napakabuti niya sa buhay ni Bong, dahil hindi niya niloob na, di ba ang kagustuhan ni Bong makapag-asawa na siya, makasal na siya. So, alam ng Diyos kung ano yung nakakabuti para sa atin, kaya hindi pa niya ibinigay yung time na yun para kay Bong. Kasi kung halimbawa lang guys, matutuloy ang kasal ni Bong, so possible na hindi na natin nakilala sila Ate Gina. Kasi hindi na siya magkaka-interest na puntahan pa yung mga taong may connection sa buhay niya. Hindi na niya maaalala yun kasi yung isip niya nandoon na sa sa gusto niyang mangyari, na mag-aasawa na siya, yung mga ganong sitwasyon. So may paraan ng Panginoon talaga na wag mo na Bong, kasi hindi pa right time para sa'yo. Mayroon ka pang misyon sa buhay mo na kailangan mong tapusin, kailangan mong alamin ang lahat ng nangyari sa buhay mo. Kung meron bang mapupunta sa iyo o wala, kung sino ba yung mga taong nanakit sa inyo, di ba? So kailangan kasi yun, kailangan mo ng ano bang tawag dito? Hustisya. Yun. Bong, kailangan mo ng hustisya doon sa nangyari sa iyo, kasi hindi biro yung namuhay ka sa kalsada, Bong. Diyos ko, yung bigat ng buhok mo. Ilang taon yun, Bong, bago ka nagpagupit. Bago ka nagupitan, yung itsura mo, Bong, sabi mo nga malapit ka na rin, di ba? So salamat kila Mr. and Mrs. Ka-Business dahil natagpuan ka nila kasama si Bay Papaya. Sila yung unang nakatagpo sa iyo. At ngayon, laban lang, Bong. Manalig lang tayo sa Panginoon. Gagabayan kayo ni Lord sa tulong nila Ka-Business sa mga taong magmamalasakit sa iyo. Huwag kang magmadali na huwag mo nang antayin mong dumating yung tamang tao sa buhay mo na talagang mamahalin ka kung sino ka. Baka mamaya mayroong magsabi, oh, mine na. Mahal ko si Bong. Bong, akin ka na lang, yung mga ganong sitwasyon. Wag naman ganon, wag nang maulit yung nakaraan, di ba? So, hayaan natin na ang Diyos ang mag-move, gumalaw. Ang siyang magbigay ng makakasama ni Bong habang buhay. Tapos, hayaan din natin na si Bong ang siyang makaramdam nun sa taong gusto niyang mahalin. At sana naman, wag naman yung may sabit na. Kasi hindi pa rin magiging masaya si Bong sa ganun. Diba? So, kailangan yung hanggat maaari, single, walang sidecar. Walang sidecar pala. Kasi kung may sidecar, yung focus nun, hindi rin magiging masaya si Bong. So, dapat silang dalawa lang para happy silang parehas, diba? Magkaanak man o hindi, at least silang dalawa nandyan, nagmamahalan. At of course, hindi naman sila pababayaan ng Ka-Business, diba? So, huwag kayong mag-after sa kayamanan ni Bong. Kung mamahalin nyo siya, yung talagang siya. Paano kung maubos yung yaman, di iwanan nyo na si Bong, diba? Ganun lang. So, maraming salamat po Ka-Business. Gabayan kayo lagi ni Lord. So, yung mga nangyayari ngayon sa buhay ni Bong sa chapter na to, lahat po ito'y kalooban ng ating Panginoon. Naniniwala po ako doon. At gabay lang ng Panginoon. Lagi tayong mag-pray para hindi tayo malayo sa ating tinatahak na landas. At hanggat maaari, laging si Lord ang nasa unahan natin para nasa tamang daan po tayo palagi. So, gabayan tayo. Maraming salamat sa suporta ninyo. Sa mga nanonood sa aming mga videos, guys, maraming salamat sa inyo. Support po natin si Ka-Business official, sa Ka-Business family po nila, at saka si Papa Dins TV. Suportahan po natin sila. Marami pa po silang matutulungan. Meron silang mga beneficiaries na binubuhay na sinusuportahan kada buwan. So, ayun po. So, tuloy-tuloy lang po ang buhay. Laban lang po. Biraban at lipad. Salamat po.